Tumulog sa Muntinlupa Regional Trial Court si Vic Soto kanina kasama ang asawang si Pauline Luna upang magsampa ng 19 counts ng cyber libel at civil damages laban kay Direk Daryl Yap. Pinagmumulta ni Bossing si Daryl ng 20 million at exemplary damages na 15 million. Nagugat ang kaso mula sa kontrobersyal na pelikula ni Yap tungkol sa yumaong sexy actress na si Pepsi Paloma kung saan binanggit ang pangalan ni Vic at inakusahan siya bilang umano'y rapist ng dating sexy star. Ayon kay Yap, tungkulin niya bilang filmmaker na ikwento ang istorya ng nangyari. Dahilan, parigit pang umingay ang issue online matapos kumalat ang isang clip na nagdalanto sa spotlight. Pero kahit ganito ang dahilan ng direktor, iba rin naman ang sinasabi ng kampo ni Vic Soto. Ayan, so basahin po natin yan, no? Basahin mo po si Mildred. Yes, in this case, ayun, yes. ang babasahin ko dito. Ayan. Oo, ano ba yan? Ayan, Hindi ko makita, medyo pababa. Nag-file si Vic Soto. Ng 19 counts of, diba, libel yan. Cyber libel. To the malicious and defamatory posts made by respondents, I have been subjected and continue to be subjected to public ridicule and contempt. The social humiliation have caused me to suffer mental anguish and serious anxiety due to my tarnished reputation and destroyed credibility. As such, respondents should be made liable to pay moral damages in the amount of at least 20 million pesos. O, diba? In this case, respondent must be held liable for exemplary damages in order to prevent others from committing similar offenses. His posts are so reprehensible for which he must held liable to pay exemplary damages in the amount of at least 15 million pesos. So all in all, plus 15 is 35. 35 million pesos! Pero di ba, tayo naman nung ang dami naman nagsasabi, di ba, na nako, sigurado pagka napanood yan ni Bossing, yung trailer nga na pinalabas na binanggit yung pangalan, may nagsasabi talaga mag-file na ng kaso talaga. Marami daw humihingi sa kanya ng reaction kung anong reaction, hindi niya sinasagot. At ito ng pag-file niya ng kaso, ito ang kanyang reaction. Actually, may idea na siya last year pa about dito sa movie na yon. So, hindi na raw siya nagulat. Actually, sobrang nakaladkad ang pangalan talaga ni Vic Soto. So, syempre ang inaano niya yung moral damages, di ba? Syempre pagka... At may maliit na yung, anak. Oo, yung anak na binanggit yung pangalan. Pwedeng habang nanonood ka, kasi trailer yan habang nanonood pwedeng ka. Makita Pwedeng makita anak ng anak. Yung diba? yung epekto dun sa bata, di ba? Oo, mabubuli yung bata. Baka mamaya, sabihan na anits pala ang tatay mo, di ba? Tapos, kapag napanood yun ang mga kaklase ni Tali, hindi maiwasan talaga yung daddy mo pala, anits-nits, ganon-ganon, di ba? Anits-nits, sasabihin ganon ako. So, kaya, yan na. Ang tagal-tagal na niyan, tapos bigla nahalong ka na. Sinabi na nga ni na Pepsi Paloma at saka ni Coca Nicolas na walang katotohanan yan. Walang ganon, di ba? Kaya nga, napakatapang din ni Daryl Yap, di ba? Para siguro, hindi natin alam, hinihintay. Siyempre, bukas pa rin po ang Marisol Academy para naman sa panig ni Daryl Yap. Pero ano man ang naging reaksyon niya sa pagsampa ng kaso sa kanya ni Bossing Vic. Pero may mga nagsasabi naman, panoorin ang buong pelikula, baka naman sa bandang huli. May redeeming factor, yes, parang gano'n. Ang problema is, hindi naman nga lahat nanonood ng kaya yung napakaliit na teaser na po. Yun na yun. Talagang may mga taong sa napakaliit na nakita, i-judge talaga yung tao. At nangyari actually sa social media, di ba? O kahit hati ang reaction, marami rin nagsasabi na yung hindi nakaabot kay Pepsi Paloma at saka yung issue na yun, siyempre, kilala pa rin si Bossing dahil nga, napapanood. Siyempre, isipin nila, may ganun pala kay Bossing dati. Ang nangyari yun, sobrang tagal na, mga bata pa yata tayo. Parang 1985, hindi ako nagkakamali, 1985 siya nangyari at 1987 na ipinanganak si Daryl Yap. Bata pa lang tayo noon din. Kasi ang inaano niya, merong nagkwento sa kanya, di ba? Pero siyempre, gaya nga ng sabi natin, bukas naman po ang panig ni Daryl
sa ikalilinaw kung paano niya pagtatagal ang Correct. kanyang sarili dito sa Marisol Academy. Ang sabi nga ng diba? isang soft drinks beauty, si Coca Nicolas, naku, alam niyo naman ang manager ko, si Tito Ray, chuchuchuchu, di ba? Ayan po And yung... it's very unfair kasi 'di ba yung mga sangkot, wala na eh, patay na eh. 'Di ba? Hindi mo na matatanong, 'di ba? Truly, Lee!